Minsan iniisip mo, bakit parang pagod ka na agad kahit hindi pa tapos ang araw mo? Hindi naman mabigat ang trabaho, pero parang may humihigop ng energy mo. Hindi naman problema ang schedule mo, pero parang laging may gumugulo sa isip mo. Ang totoo, hindi trabaho ang nagpapagod sa'yo. Ang mga tao sa paligid mo. May mga tao na hindi naman nananakit physically, pero unti-unti kang dinidrain. May mga tao na hindi naman sumisigaw, pero pinaparamdam sa'yo na kulang ka. At ang masakit, minsan hindi mo napapansin na hinahayaan mo lang silang gawin yun. Kung gusto mong maging mas tahimik ang buhay mo, mas malinaw ang isip mo, at mas magaan ang pakiramdam mo, may mga tao na kailangan mong tigilan ang pagpansin. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil suplado ka, kundi dahil marunong ka ng mag-protect ng sarili mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 9 na klaseng tao na hindi mo dapat pinapansin para mas piliin mo ang peace over drama. Piliin mo ang growth over noise at self-respect over approval. Number 1, huwag mong pansinin ang chismoso o chismosa. Hindi dahil wala kang pakialam sa kanila, kundi dahil alam mo kung gaano ka-toxic ang ganong energy. Alam mo yung tipong lalapit sa'yo na kunwari concerned, tapos magsisimula ng, "Uy, alam mo ba yung nangyari kay ano? Blah blah blah." Sa una, parang harmless chika lang. Pampalipas oras, pampawala ng boredom. Pero habang tumatagal, napapansin mo na puro buhay ng ibang tao ang laman ng usapan. Walang growth, walang substance, puro dissect ng pagkakamali ng ibang tao. Kapag pinansin mo sila, para kang kusang sumasali sa cycle ng negativity. Ngayon, ikaw ang nakikinig, pero bukas, ikaw na ang topic. Ganun kasimple. Kung kaya nilang i-break ang privacy ng iba sa harap mo, don't expect na protektahan nila ang pangalan mo kapag wala ka. That's a red flag. Relatable to, kasi minsan mahirap umiwas. Lalo na kung katrabaho mo, kaklase mo, o kamag-anak mo. Ayaw mo kasing maging KJ. Ayaw mong masabihang ang suplado mo naman. Pero tandaan mo, protecting your peace is not pagiging suplado. It's called boundaries. Hindi mo kailangan makisawsaw para lang mag-fit in. Ang problema sa chismis, hindi lang siya kwento. May kasamang judgment, may dagdag, may bawas, may exaggeration. Isang maliit na issue, nagiging malaking issue. Isang pagkakamali, nagiging identity ng tao. And once na kumalat na yan, mahirap na bawiin. Words travel fast. Reputation is fragile. Kapag pinili mong hindi pumatol, may power doon. Simple shift lang. Imbis na mag-react ka, mag-change topic ka. O kaya sabihin mo, baka mas okay kung kausapin na lang siya directly. Mapapansin mo, biglang mawawala ang excitement nila. Kasi ang chismis, nabubuhay sa reaksyon. Kapag walang audience, kapag walang nakikinig, namamatay ang kwento. Kaya dapat huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng mga chismosa. Mas maganda pang pag-usapan ang goals mo, ang mga ideas mo, plano mo sa buhay. That's productive energy. Hindi ka uunlad sa pag-a-analyze ng buhay ng iba. Pero uunlad ka kapag ina-analyze mo kung paano ka gagaling, kung paano ka yayaman, kung paano ka magiging better version ng sarili mo. At isipin mo rin, kapag nasanay kang makinig sa chismis, unti-unting nagiging normal sa'yo ang negativity. Nagiging default mo ang maghanap ng mali. Imbis na ma-inspire ka sa success ng iba, mas madali mong makita ang flaws nila. That mindset will slowly poison your perspective. Hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado mo kung anong klaseng usapan ang papayagan mong pumasok sa utak mo. Hindi lahat ng impormasyon kailangan mong i-consume. Just because it's available doesn't mean it's valuable. Sa totoo lang, mas klase ang taong tahimik kaysa sa taong maraming alam tungkol sa buhay ng ibang tao. May quiet confidence sa taong hindi nakikisali sa gulo. And in the long run, mas nirirespeto ang taong marunong magtago ng kwento kaysa sa taong mahilig maglabas ng sikreto. So next time kung may lalapit sa'yo na may dalang chika, tanungin mo muna ang sarili mo, may maidudulot ba ito sa growth ko? Kung wala, smile politely, disengage, and move on. Hindi mo kailangan maging audience sa drama ng iba. Remember, your attention is expensive. Don't spend it on cheap conversations. Number 2, huwag mong pansinin
ang laging may say sa buhay mo, pero wala namang ambag. Alam mo yung klase ng tao na expert sa opinion, pero absent sa action. Lahat na lang may comment. May comment sa career mo, may comment sa relasyon mo, sa mga plano mo, kahit sa paraan ng pananamit mo. Pero kapag kailangan mo ng tulong, suporta, o kahit simpleng encouragement, biglang tahimik, biglang nawawala. Nakakapagod yan. Kasi parang lagi kang nakareport sa kanila. Parang may board of judges sa gilid ng buhay mo na hindi naman nag-invest pero ang daming critic. Dapat ganito, mas okay siguro kung ganyan. Kung ako sa'yo, ganito ang gagawin ko. Pero hindi naman sila ang magbabayad ng consequences kapag pumalpa ka. Hindi rin sila ang magtatrabaho para ma-achieve yung goals mo. Minsan pa, ang advice nila, hindi dahil concern sila, kundi dahil gusto lang nilang maramdaman na mas alam nila ang tama. It's more about control than care. May mga tao talagang komportabling magbigay ng instructions pero hindi kayang mag-lead by example. Relatable to, lalo na kung pamilya o malapit sa'yo ang ganito. Ang hirap sagutin kasi ayaw mong maging bastos. Pero tandaan mo, may malaking difference ang constructive advice at constant criticism. Ang constructive advice ay may kasamang suporta. Palagi nilang sinasabi na nandito ako kung kailangan mo. Ang criticism na walang ambag, puro pressure lang. Kapag pinapansin mo sila palagi, unti-unting nawawala ang confidence mo. Magsa-second guess ka sa bawat desisyon mo. Tama ba to? Baka mali ako. Hanggang sa hindi ka na gumagalaw kasi masyado kang takot sa sasabihin nila. That's dangerous. Kasi buhay mo yan, hindi open forum. Isipin mo rin, madali talagang magsalita kapag wala kang risk. Parang spectator sa basketball game na ang lakas sumigaw ng shoot, pero hindi naman siya ang nasa court. Ikaw ang nasa laro. Ikaw ang napapagod. Ikaw ang tinatamaan kapag nagkamali ka. Kaya ikaw ang may karapatang magdesisyon. Hindi ibig sabihin na isasara mo na ang isip mo sa lahat ng opinyon. Pero matututunan mong salain. Tanungin mo sa sarili mo, may napatunayan ba siya sa larangang ito? May experience ba siya? May genuine concern ba? Kung wala, you don't need to internalize it. Minsan ang pinaka-powerful na move ay hindi ang pakikipagtalo. It's silent progress. Hayaan mong magsalita sila. Ikaw, magtrabaho ka. Hayaan mong magbigay sila ng unsolicited advice. Ikaw, mag-focus ka sa execution. Results will always speak louder than opinions. At tandaan mo, hindi mo kailangang i-explain ang bawat hakbang mo sa lahat ng tao. Hindi lahat may access sa blueprint ng buhay mo. Some people are meant to watch, not direct. So kapag may taong laging may say, pero walang ambag, huwag mong hayaang ma-drain ng energy mo. Just smile, nod kung kailangan, pero huwag mong hayaang sila ang magdikta ng direksyon mo. Your life is not a democracy. Ikaw ang may final vote. Number 3, huwag mong pansinin ang attention seeker na gumagawa ng issue para lang mapansin. Alam mo yung tipong tahimik ang paligid, maayos ang lahat, tapos biglang may pasabog? May cryptic post, may parinig, may biglang tampo na hindi mo naman alam saan ang galing. Hindi dahil may totoong problema, kundi dahil kailangan niya ng spotlight. Relatable to, kasi minsan naaawa ka, minsan naiirita ka, minsan gusto mong patulan para matapos na. Pero doon sila nabubuhay, sa reaction mo. Attention is their oxygen. Kapag nag-comment ka, kapag nagtanong ka, kapag nag-explain ka ng paulit-ulit, lalo lang lumalaki ang eksena. Kahit negative attention, okay lang sa kanila, as long as may nakatingin. Mapapansin mo, pattern na yan. Kapag hindi sila napapansin, may gagawing drama. Kapag may achievement ang iba, may biglang sariling issue. Kapag may celebration, may sariling crisis. Parang laging kailangang may spotlight sa kanila. At kapag hindi nila nakuha, gagawa sila ng dahilan para makuha yon. Ang tricky dito, minsan subtle. Hindi laging sigawan o confrontation. Minsan silent treatment. Minsan biglang, okay lang ako, pero halatang hindi. Minsan social media post na, sana all loyal, kahit walang context. Ang goal, may magtanong, may mag-message, may maghabol. Validation. Pero ito ang reality. Hindi mo trabaho i-feed ang insecurity ng iba. Hindi mo obligasyong ayusin ang emosyon na sila mismo ang gumagawa.
You can be understanding without being consumed. May difference ang empathy sa pagiging emotional hostage. Kapag pinansin mo sila palagi, nasasanay sila na effective ang drama. Natututo silang ulitin. Pero kapag kalmado ka lang, hindi reactive, hindi defensive, hindi overly involved, unti-unting mawawala ang gana. Kasi walang fuel. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin, marunong kang pumili ng battles. Hindi lahat ng issue kailangan mong saluhin. Hindi lahat ng parinig kailangan mong sagutin. Minsan ang pinaka-powerful response ay walang response. At isipin mo rin, kapag lagi kang nadadala sa ganong energy, ikaw ang napapagod. Drained ka emotionally. Imbis na nakafocus ka sa goals mo, napupunta ang oras mo sa pag-aayos ng gulo na hindi naman dapat nagsimula. That's wasted energy. Mas healthy ang diretso at mature na usapan. Kung may problema, sabihin ng malinaw. Kung may concern, i-address ng maayos. Pero kung ang pattern ay paggawa ng issue just to feel important, that's manipulation in disguise. Protect your peace. Protect your focus. Hindi ka masamang tao kung hindi mo pinatulan ang drama. Hindi ka cold kung hindi ka nag-react sa bawat paandar. Minsan ang tunay na strength ay nasa self-control. Remember this, kapag alam mong hindi para sa'yo ang spotlight nila, huwag kang umakyat sa stage. Let them perform alone. Eventually, kapag walang audience, titigil din ang show. Number 4, huwag mong pansinin ang inggitera o inggitero na hindi marunong mag-celebrate ng mga panalo mo. Tandaan mo ito, hindi lahat ng ngiti ay totoo. At hindi lahat ng congrats ay galing sa puso. Minsan mararamdaman mo yan. May konting pilit sa tono. May halong comparison. May kasunod na sana all na parang may kurot. Imbis na maging masaya para sa'yo, parang naghahanap pa ng butas para ma-downplay ang achievement mo. Relatable to. Kasi pag may na-achieve ka, halimbawa may bago kang trabaho, may bago kang negosyo, or weight loss progress, or answered prayer, excited ka. Gusto mo lang i-share ang blessing. Pero may mga tao na imbis na sumabay sa saya mo, biglang mag-comment ng, swerte-swerte lang yan. O kaya, tingnan natin kung tatagal. Parang hindi sapat ang hirap at puyat mo. Kailangan pang lagyan ng doubt. Doon mo maiintindihan na hindi lahat ng tao kayang i-handle ang success ng iba. Kasi minsan, ang achievement mo ay reminder ng mga bagay na hindi pa nila magagawa. At instead na ma-inspire sila, mas pinipili nilang ma-insecure. That's not your responsibility to fix. Kapag pinansin mo sila, unti-unti mong babawasan ang sarili mo. Magda-doubt ka tuloy sa sarili mong progress. Baka hindi ko dapat i-post. Baka masyado akong proud. Baka mas okay manahimik na lang. And that's sad. Because you worked hard for that win. You prayed for that. You sacrificed for that. Hindi mo kailangang i-dim ang light mo para lang maging comfortable ang iba. Ang totoo, ang taong secure sa sarili, marunong mag-clap para sa iba. Walang halong comparison. Walang hidden agenda. Pure support. Kaya kapag may taong hindi kayang ibigay yun sa'yo, that says more about them than about you. Hindi ibig sabihin na magyayabang ka. Hindi ibig sabihin na ipapamukha mo sa kanila ang tagumpay mo. Ang ibig sabihin lang, huwag mong hayaan na ang insecurity nila ang magdikta kung gaano ka kasaya. Protect your joy. Kasi bihira na nga ang genuine happiness sa mundong puno ng pressure at competition. Minsan sato lang ang inggit, hindi direktang paninira, pero mararamdaman mo sa energy. Kapag may good news ka, biglang tahimik sila. Kapag may pagkakamali ka, doon sila active. Doon sila may opinion. Doon sila present. That's a pattern. And patterns don't lie. Mas piliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong kayang magsabi ng I'm proud of you nang walang kasunod na pero. Mga taong kaya kang i-cheer kahit tahimik lang. Kasi sa totoo lang, success grows better in healthy environments. At tandaan mo, hindi mo kontrolado kung maiinggit sila. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. You can choose grace. You can choose silence. You can choose distance. Hindi lahat ng tao dapat kasama sa next level mo. Kung may umaasim ang mukha kapag umangat ka, hayaan mo sila. Focus ka lang sa lane mo. Celebrate your progress, even the small wins. Kasi kung ikaw mismo hindi magse-celebrate ng sarili mong growth,
Your success is not an apology. It's a result. And you deserve to enjoy it without guilt. Number 5, huwag mong pansinin ang gaslighter na pinaparamdam sa'yo na mali ka kahit malinaw ang katotohanan. Ito yung klase ng tao na kayang baliktarin ang sitwasyon hanggang ikaw pa ang mag-sorry kahit ikaw ang nasaktan. Sasabihin niya, sensitive ka lang. Ang OA mo. Imagination mo lang yan. Hanggang sa dumating sa point na pati sarili mong memorya, kini-question mo na. Relatable to. Kasi minsan, hindi mo agad napapansin. Sa umpisa, subtle lang. Parang maliit na correction. Parang simpleng disagreement. Pero habang tumatagal, napapansin mong lagi kang nagdududa sa sarili mo. Lagi kang nagsusorry. Lagi mong iniisip na baka nga kasalanan mo kahit deep inside, alam mong hindi. Ang gaslighting, hindi siya simpleng pagtatalo. It's manipulation. It's a mind game. Ang goal niya ay i-control ang perception mo para siya ang laging tama at ikaw ang laging mali. Kapag nagalit ka, sasabihin niya, ikaw may anger issues. Kapag nasaktan ka, sasabihin niya, masyado kang emotional. Kapag nahuli mo siyang mali, bigla niyang babaguhin ang kwento. Hindi ko sinabi yan. Mali pagkakaintindi mo. Gawa-gawa mo lang yan. Unti-unti, nawawala ang confidence mo. Nawawala ang trust mo sa instincts mo. At yan ang pinakadelikado. Kasi once na mawalan ka ng tiwala sa sarili mong judgment, mas madali ka na niyang kontrolin. That's the trap. Pero tandaan mo, hindi dahil confident siyang magsalita, ay siya na ang tama. Hindi dahil paulit-ulit niyang sinasabi na mali ka, ay nagiging mali ka na talaga. Volume doesn't equal truth. Ang katotohanan, hindi nagbabago kahit gaano pa kalakas ang denial niya. Minsan ang pinaka-powerful move mo ay hindi makipag-argue because gaslighters feed on confusion and reaction. Kapag pinilit mong patunayan ang sarili mo sa taong sarado na ang isip, lalo ka lang mauubos. You can't win a debate with someone who keeps rewriting reality. Mas mahalaga na i-anchor mo ang sarili mo sa facts, sa aktual na nangyari, sa naramdaman mo. Kung nasaktan ka, valid yun. Kung may sinabi siya na disrespectful, hindi yun mabubura dahil ang sinabi niyang joke lang. Your feelings are data, hindi sila weakness. Maganda ring mag-set ng boundaries. Kapag paulit-ulit niyang ini-invalidate ang nararamdaman mo, pwede mong sabihin calmly, hindi mo kailangang maintindihan agad, pero ito ang naramdaman ko. Kung hindi pa rin niya kayang irespeto yon, maybe the problem is not your explanation, it's his intention. Protect your mind. Protect your clarity. Kasi kapag malinaw ang isip mo, hindi ka basta-basta mababaligtad. Surround yourself with people who affirm truth. Hindi yung mga taong binabaluktot ito para lang makalusot. At kung sakaling umabot ka na sa point na lagi mong tinatanong ang sarili mo kung tama ka pa ba, pause. Huminga ka. Balikan mo ang facts. Isulat mo kung kailangan. Minsan kailangan mo makita sa papel para maalala mo na hindi ka baliw. Hindi ka OA. Hindi ka nag-iimbento. Remember this. Healthy people communicate. Manipulative people confuse. Hindi mo kailangang patunayan ang katotohanan sa taong ayaw itong tanggapin. Minsan ang pinaka-mature na desisyon ay umatras. Hindi para matalo, kundi para hindi maubos. Your peace is more important than winning an argument. Number 6, huwag mong pansinin ang user-friendly na tao. Hindi yung friendly talaga, kundi yung tao na mabait lang kapag may kailangan. Alam mo yung biglang magchat-chat ng, uy, kamusta ka na? Tapos after 2 minutes, may kasunod na. Pwede bang makahiram ng, alam mo na? O kaya, may kilala ka bang pwedeng magpasok sa akin dyan sa trabaho? Biglang sweet, biglang concerned, biglang present. Pero kapag ikaw ang may kailangan, sin zone ka. Relatable to. Kasi minsan, naaawa ka. Iniisip mo, baka busy lang siya dati. Baka ngayon lang talaga nagkaroon ng time. Gusto mong maniwala na genuine siya. Pero kapag pattern na, kapag paulit-ulit na lumalapit lang kapag may pakinabang ka, hindi na yan coincidence. Strategy na yan. Ang user-friendly na tao, marunong mag-adjust ng tono, depende sa benefit. Kapag may kailangan, ang lambing, ang bait, ang supportive. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, unti-unti kang mawawala sa radar nila. Parang subscription ka lang na ginagamit kapag may promo. Once tapos na ang purpose mo, thank you next. Ang problema, kapag pinansin mo at hinayaan mo lang,
nasasanay sila na okay lang gamitin ka. Unti-unti kang nagiging convenience. Hindi ka na kaibigan, resource ka na lang. Emotional support kapag sila ang down. Connection kapag sila ang naghahanap ng opportunity. Pero kapag ikaw nangangailangan, biglang tahimik ang mundo. You have to understand, hindi mo obligasyon maging stepping stone ng kahit sino. Hindi mo kailangang i-prove ang kabaitan mo sa pamamagitan ng pagpayag sa lahat ng request. Being kind doesn't mean being available all the time. Hindi porke mabait ka, pwede ka nang abusuhin. Masakit minsan tanggapin na may mga taong lumalapit lang dahil may value kang maibibigay. Hindi dahil ikaw mismo ang mahalaga sa kanila. Pero mas masakit kung paulit-ulit mong papayagan. Kasi habang sila ang umaangat gamit ang tulong mo, ikaw naman ang nauubos. Notice the energy. Kapag ikaw ang nagkikwento ng problema mo, mabilis ba nilang tapusin ang usapan? Kapag ikaw ang may achievement, ramdam mo ba ang tunay na suporta? O tahimik lang sila hanggang sa may kailangan ulit? That's your sign. Hindi mo kailangang i-confront agad. Minsan ang pinaka-powerful move ay distance. Bawasan mo ang access. Huwag laging available. Huwag laging mabilis sumagot. Tingnan mo kung mag-e-effort ba sila kahit wala silang makukuha sa'yo. Doon mo malalaman kung totoo o transactional lang. Healthy relationships are mutual. May give and take. May kusa. May concern kahit walang kapalit. Hindi ka dapat kinakabahan na baka kapag hindi ka nakatulong, mawala sila. Kasi kung mawawala sila, dahil lang doon, ibig sabihin, hindi sila tunay na nandyan para sa'yo in the first place. Protect your energy. Protect your time. Hindi lahat ng friend ay kaibigan. Yung iba, opportunity lang ang tingin sa'yo. At tandaan mo, ang totoong tao sa buhay mo, nandyan kahit wala kang maibigay. Dahil ikaw mismo ang mahalaga, hindi ang benefits na kasama mo. Number 7, huwag mong pansinin ang pa-victim palagi. Hindi dahil wala kang empathy, kundi dahil napapansin mo na hindi na ito tungkol sa paghingi ng tulong, kundi tungkol sa pag-iwas sa responsibility. Iba ang taong nasasaktan at humihingi ng support sa taong ginagawang identity ang pagiging kawawa. Lahat na lang ng nangyayari sa buhay niya, kasalanan ng ibang tao. Lahat may dahilan. Lahat may masisisi. Relatable to, kasi may kakilala ka talagang ganito. Kapag may problema sa trabaho, kasalanan ng boss. Kapag hindi natuloy ang plano, kasalanan ng kaibigan. Kapag nagkamali siya, may excuse agad. Pero kapag ikaw ang nagkamali, ang bilis niyang mag-point out. Double standard. Sa umpisa, maaawa ka. Gusto mong tulungan. Gusto mong intindihin. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang umiikot lang sa parehong drama. Same story, different day. Walang growth. Walang pagbabago. Kasi ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa accountability. At hindi niya kayang sabihin ng simpleng, oo, nagkamali ako. Ang problema sa chronic victim mindset, nakakahawa siya. Kapag lagi mong naririnig na unfair ang mundo, na walang may gusto sa kanya, na lagi siyang agrabyado, unti-unti, maaapektuhan ang perspective mo. You start seeing life as something against you, instead of something you can work through. Hindi mo obligasyon maging emotional sponge ng lahat ng hinaing ng isang tao, lalo na kung ayaw naman niyang tulungan ang sarili niya. Support is healthy. Enabling is different. Kapag pinapansin mo lagi ang drama, parang kinukonfirm mo sa kanya na tama ang narrative niya na siya ang laging kawawa. Minsan kailangan mong mag-set ng subtle boundary. Hindi ka cold. Hindi ka masama. Pinipili mo lang protektahan ang mental energy mo. Kasi totoo lang, draining ang makinig sa taong walang ginawa kundi magreklamo pero walang aksyon. Words without action is just noise. At isipin mo rin to, habang siya ay busy maghanap ng masisisi, ikaw, pwede kang busy maghanap ng solusyon. That's the difference between a victim mindset and a growth mindset. Hindi naman ibig sabihin na wala kang nararamdamang sakit. Lahat naman tayo nasasaktan. Pero may choice ka kung mananatili ka doon o gagamitin mo yon para mag-level up. Kapag hindi mo pinansin ang pa-victim na attitude, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, hindi mo tinotolerate ang mindset na pumipigil sa progress. Lalo na kung nagsisimula na itong makaapekto sa'yo. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang kwento na gusto nilang paniwalaan tungkol sa sarili nila. Pero kontrolado mo kung magiging supporting character ka ba sa drama nila o magiging lead ka sa sariling buhay mo.
Choose wisely kung saan mo ilalagay ang energy mo. Not every cry is a call for rescue. Sometimes, it's just a habit they refuse to break. Number 8, huwag mong pansinin ang taong minamaliit ang pangarap mo. Kasi sa totoo lang, hindi nila nakikita ang nakikita mo. Nakikita lang nila kung nasaan ka ngayon, pero hindi nila nararamdaman kung gaano kalalim ang dahilan mo kung bakit gusto mong umangat, kung bakit gusto mong magbago o mangarap ng mas malaki. Relatable to, kasi halos lahat tayo naka-experience na masabihan ng ang taas naman ng pangarap mo. O kaya, sigurado ka ba dyan? Parang mahirap yan. Minsan pa, may halong tawa, may halong doubt. At kapag paulit-ulit mo yung naririnig, unti-unti kang kinakain ng tanong, baka nga imposible. Pero isipin mo, karamihan sa mga taong nanliliit ng pangarap ng iba, sila mismo ang takot mangarap. Projection lang yan. Kung maliit ang mundo nila, gusto nila maliit din ang mundo mo. If they settled for less, gusto nila mag-settle ka rin. Kasi uncomfortable para sa kanila na may taong gustong lumayo sa comfort zone. Hindi mo kailangang i-explain ang vision mo sa taong walang vision para sa sarili niya. Dreams are personal. Hindi yan group project na kailangan ng approval ng lahat. Kung gusto mong magnegosyo, kung gusto mong mag-abroad, mag-artista, mag-content creator, magbago ng career, o yumaman ng sobra, that's your calling, not theirs. May mga tao talagang automatic maghanap ng butas. Imbis na makita ang potensyal mo, ang nakikita nila ay risk. Imbis na makita ang opportunity, ang nakikita nila ay failure. Pero tandaan mo, every success story started as something that looked unrealistic to other people. Kapag pinansin mo sila, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Una, maapektuhan ka at habaan mo ang standard mo para lang hindi ka mapag-usapan. Pangalawa, mag-aaksaya ka ng energy kakadepensa sa pangarap mo. Parehong sayang because that energy should be invested in building, not explaining. Hindi mo kailangan ng maraming cheerleaders. Kailangan mo lang ng malinaw na dahilan kung bakit mo yan ginagawa. Kapag malinaw ang bakit mo, hindi ka basta-basta matitinag ng what if nila. At tandaan mo rin, minsan ang mga taong minamaliit ang pangarap mo ay yung mga taong pinakamalapit sa'yo. Masakit yun, pero hindi dahil malapit sila, ibig sabihin tama sila. Respect doesn't mean obedience. You can love them and still choose a different path. Ang buhay mo ay hindi practice round. Hindi mo pwedeng i-replay kapag pinili mong hindi sumubok dahil lang may tumatawa. Mas okay nang mabigo ka habang sinusubukan ng malaki mong pangarap kaysa magtagumpay sa maliit na pangarap na hindi mo naman talaga gusto. Darating ang araw kapag may narating ka na, yung mga dating nagduda, sila pa ang magsasabing, alam ko namang kaya mo. Pero wag mong hintayin ang validation nila bago ka kumilos. Ang pangarap mo ay hindi para i-shrink, para maging comfortable ang iba. It's meant to stretch you. So kapag may taong minamaliit ang pangarap mo, smile, stay focused, and let your results make the noise. Silence plus action is powerful. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa lahat. Kailangan mo lang patunayan sa sarili mo na hindi ka susuko. Number 9, huwag mong pansinin ang walang respeto sa boundaries mo. Kasi alam mo yung tipong paulit-ulit mong sinasabi na ayoko, hindi pwede, or limit lang muna. Tapos sila, parang wala lang nangyari. Pinipilit ka pa rin. Nakaka-frustrate, di ba? Parang binubura nila yung line mo, yung personal space mo, at ini-expect na okay lang sa'yo ang mga demands nila. Pero hindi okay. Your boundaries are your invisible armor. Hindi yan dapat binabaliwala kahit sino. Relatable to, lalo na sa work, sa friends, o sa pamilya. Minsan iniisip mo, baka naman concern lang siya. Pero may fine line ang concern at control. Kapag nilalampasan mo ang boundaries mo, pag nilalampasan nila ang boundaries mo, hindi na concern yun. That's manipulation. They're testing how much you can tolerate. At kapag palagi mong pinapansin at pinapayagan, unti-unti, natututo silang sobra-sobra ang kanilang influence sa'yo. Ang mahirap dito, nagigil trip ka minsan. Feeling mo, ay baka masama kung tumanggi ako. Pero tandaan mo, hindi ka selfish dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo. In fact, it's self-respect. Kapag marunong kang mag-set ng limits, mas malinaw sa'yo kung sino ang tunay na nire-respeto ka at sino ang hindi.
Mas madali mo ring ma-identify yung mga taong energy draining. Yung tipong laging demanding, laging kailangan, pero hindi nagbabalik ng respeto. Isipin mo rin, boundaries are like invisible fences. Hindi mo sila binabanggit para i-offend ang iba, kundi para i-protect ang sarili mo. Kapag pinili mong ipatupad to consistently, natututo rin ang tao na kailangan nilang mag-adjust. Kung hindi, sila na ang mawawala sa buhay mo. At minsan, yun pa ang pinaka-healthy outcome. At yes, minsan mahirap i-practice to, lalo na kung sanay ka lagi na accommodating, na palaging yes sa lahat. Pero pag natutunan mo na i-prioritize ang peace mo, iba ang confidence mo. Hindi ka na basta-basta nadadala sa demands ng iba. Mas relaxed ka, mas empowered ka, at mas malinaw ang focus mo sa sarili mong goals. So the takeaway, hindi mo kailangan i-explain o i-justify ang boundaries mo sa kahit sino. Your no is valid. Your space is sacred. Your time and energy are precious. Kung walang respeto, move on. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan patulan. Protect your vibe because life is too short para ubusin sa taong hindi marunong mag-value ng limits mo.